Hello guys, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-uusapan ngayong araw. Ang pag-uusapan natin ngayon guys, hindi ito about computer, hindi ito about piso wifi. Ang pag-uusapan natin ngayon guys, ito ay tungkol po sa mga nangyayari sa Davao ngayon. Nagkagulo na po sa Davao ngayon at yung kaguluhan na yan, I'm sure umpisa pa yan guys. No? Dahil sa iisang tao, si Pastor Apodo C. Kibuloy, na huhulihin nila na kahit ano mangyari, kahit may mga sabi-sabi, naririnig ako, may namatay na raw. Ewan ko, hindi pa yan confirm, no? Sana guys, no? Itigil na yan. Pero bago ang lahat, please like, subscribe sa aking YouTube channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon guys, yung nangyayari sa Davao ngayon guys, sobrang, gulo na yan magulo na yan. Hindi lang sa mga negosyo, yung airport, I'm sure maraming mga flights diyan na kanselado na. Malaking malaking abala yan sa mga negosyo diyan sa Davao City. Guys, siguro sa akin lang opinion ko lang to guys. Opinion sa akin lang to huwag kayong magagalit Malamang isang tao lang yung wanted, isang tao lang yung hinahanap nila. Pero bakit ganun kadaming mga pulis? Malamang sa mga susunod na oras, hindi natin alam kung ano mangyayari diyan siguro. Baka darating yung mga oras na bumbahin nila yung sinasabi lang nandun si Kibuloy nagtatago, no? Sana naman huwag umabot sa ganun para hindi naman lumala yung gulo. Kaya ang sa akin lang siguro dyan, kaya nagkaganon, ang daming pwersa ng pulis, no? Ang sa akin lang, opinion ko lang to malamang may pera dyan. Sabihin natin na may reward, no? Kahit ano mangyari, kukunin nila si Kibuloy. Malaking reward yan. May pera dyan. Pera at politika. Yan. Siguro dollar di ba? Dollar yan. Guys, itong nangyayari ngayon sa Davao guys, sa tingin ko, umpisa pa lang to Sayang. Yung bang pera-pera talaga, may ransom yan hindi ransom, sorry. Rewards pala yan. Reward yan guys, I'm sure malaking reward yan, no? At sigurado ako, yang si General Torre, pag nakuha nila si Pastor Apollo C. Kibuloy, magiging hero yan. Magiging hero yan sa mga diwata. Joke lang. Sana naman guys, no, tumigil na sila. Alam mo yung pinaka-problema natin ngayon sa ating bansa, no? Itong kahirapan, pagkain. Guys, kung naalala ko last presidential election. Yung sabi, ano bang tawag lang? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Yung tambala nila ni BP Sara at saka ni PBBM. Doon sa tambala nila, pareho silang nanalo So, Vice Presidente at saka Presidente, pareho silang nanalo. Pareho ko rin silang binoboto. Ang sa akin kasi guys, ang sa tingin ko doon, pag nanalo lang dalawa na yan, gaganda ang ating Pilipinas. Pero hindi pala gaganda. Di gaganda ang ating Pilipinas. Nagkagulo at umpisa na itong kaguluhan. Akala ko yung tambalan nila, yun pa ang aangat para aangat pa tayo, no? Doon sa panahon ni former President Duterte, nagkaroon tayo ng parang pag-asa na mabago yung ating bansa. Baka umangat pa tayo. Pero doon sa panahon ni Duterte, medyo hindi maganda kasi tinamaan tayo ng pandemic Pandamay na pandemic na yun So ngayon guys, itong kang PBBM at Sara, ito yung tambala na pareho silang nananalo. Vice Presidente at Presidente, pareho silang nananalo. Ang laki ng boto. So guys, ang nangyayari ngayon, instead na yung sinasabi nilang unity, magkakaisa, hindi nagkakaisa nagkagulo. Di ba? Nagkagulo sa Davao ngayon. Sa tingin ko, umpisa pala yan ng kaguluhan na yan. Yung sinasabi na doon na unity, pagkakaisa. Di nagkakaisa nagkagulo
Guys, ito pa ha. Panahon ng eleksyon, yung sinasabi nilang, pinapangako nilang 20 pesos bawat kilo ng bigas. Hanggang ngayon, walang 20 pesos na isang bawat kilong bigas. Sobrang mahal. 50 hanggang 60 bawat kilong bigas. Walang 20. Walang nangyayari. Yung mga pakiramdam ko sa paligid ko ngayon, yung mga illegal drugs, bumabalik na rin eh. Kaya itong panahon ngayon, sa tingin ko, sa akin wala nang pag-asa eh. Ewan ko lang, wala tayong pag-asa. Magulo na eh. Itong kaguluhan to siguro, sa tingin ko, umpisa pa lang to. Isa pa, itong China, malaking trito sa atin eh. Tayo kasi, sa tingin lang sa akin, opinion ha, parang nagpapagamit tayo sa Amerika. Ginagamit lang tayo ng Amerika. Sa tingin ko, pag nagkagera, China at saka Pilipinas, hindi kaagad tutulong yung Amerika. Saka na tutulong pag ubos na tayo. Sana guys, no, ito man lang ay aking opinion. Sana maintindihan nyo. No? Wag lang po tayong magalit ha. Pare-pareho tayong Pilipino. Pero guys, ito yung bagong Pilipinas, bagong mukha. Yung unit team. Pagkakaisa daw, pagkakaisa. Hindi pagkakagulo. Nagkagulo na eh. Talagang, sayang yung mga binoboto natin. Akala ko, yung tambalan ng BP Sara at saka PBBM, yun ang magiging maganda yung bansa natin. Pero, nangyayari ngayon guys, nagkagulo. Bihira yung mangyayari na yung presidente at saka vice-presidente, parehong nananalo. Parang, ewan ko lang sa mga nakaraang eleksyon. Pero ito ngayon guys, ngayon ito nangyayari na nanalo yung presidente at vice-presidente. Akala ko, tuloy-tuloy na yung magandang development sa ating bansa. Galing kay former President Duterte, akala natin, nagkaroon din ng kunting pag-asa. Kaso may pandemic eh. Ngayon, akala naman natin, pareho silang nananalo. Vice-presidente at vice-presidente at presidente. Pasensya na kayo guys ha. Akala ko, tuloy-tuloy na. Yun pala, yung unity, yung pagkakaisa lang. Hindi lang pagkakaisa, nagkakagulo. So, may pag-asa pa kaya? At saka yung nangyayari sa Davao ngayon, sa tingin ko, umpisa pa lang yan. Bakit si Kibuloy, isang taong wanted, napakadaming pulis, kulang-kulang na lang, parang bumbahin na lang para matapos at para makuha lang si Kibuloy. Either patbuhay man o patay. Pero bakit yung ibang wanted, hindi ganun, pinapabayaan lang, naghihintay lang tamang oras. Pero bakit si Kibuloy, pinipuwersa nila, ginagawa ng lahat ng paraan, makuha nila si Kibuloy sa lalong madaling panahon. Bakit ganun? Ang sa akin, malamang, may pera dyan, may rewards. May rewards talaga yan, malaking pera. Pera at politika. Kaya hindi tayo umasenso. Kaya yung mga politikong mayayaman, mga traditional politician, trapo, silang yumayaman, lalong yumayaman. Tayo namang mahihirap, mas lalo tayong maghihirap. Guys, mga kababayan, yun lang po ang ating video ngayon. No? Sana naman, naintindihan nyo kung meron kayong punto na kuha sa akin, no? Sa nangyayari ngayon sa ating mundo guys, sa ating bansa, talagang iba na. Sa tingin ko, may pag-asa pa kaya. Lahat na lang magiging presidente. Ewan ko kung may mangyayari pa. Sana naman sa susunod na eleksyon, bumuto po tayo ng tama. At sana, hindi na po tayo mabudol. Si BP Sara, masasabi ko lang dyan, nabudol yan eh. Yan lang guys, maraming salamat at sa susunod na pag-uusapan natin, please paki-like, subscribe sa aking YouTube channel. Magandang umaga, good morning Philippines, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayo mga Pilipino. Thank you and God bless us all.